Sa Game 7 ng Golden State at Houston, mostly na mga analyst pinili ang Warriors na mananalo sa dahilan na hindi nila maisip na ang Warriors at si Steph matatalo pa kahit lamang ng 3-1. Ito rin kasi yung series na kahit ano ang kalabasan ng Game 7, lalabas pa ring upset. May bahid na kasi sa karir ni Steph at ng Golden State na sila yung unang team na nabalikan ng 3-1 sa NBA Championship. At ikalawang beses din kay Steph na nabalikan ng 3-1, itong pangalawa kasi versus Houston nakapag-force ng Game 7. Sa mga website, over 204 ang Game 7 na mas pinapaboran doon ng Houston Rockets dahil nasa kanila ang momentum ng series, times 2 naman ang Golden State. Si Butler din yung active player na nabalikan naman sa 3-0 deficit noong 2023 versus Boston Celtics na nakapag-force ng Game 7, pero sa huli na ipanalo pa rin ng Miami at ni Butler. Number 8 seed pa doon ang Miami na naipasok ni Butler ng finals. Ngayon number 7 seed ang Golden State na kalaban nila ang number 2 seed. Kahit pa sino ang manalo doon, kaya sabi ko kanina, upset ang kakalabasan, 3-1 at yung 7-2. Ang series din ng Golden State at Houston yung may pinakamababang combined score. Historically, yung Game 7, minimal ang nagkakaroon ng low scoring game. Tingnan nyo na lang yung nangyari sa Nuggets versus Clippers. Mostly over ang nilalagay ng mga website kesa under. Pinuri pa ni Draymond Green si VanVleet after ng Game 6. Na hindi na siya nasupresa na nabuhat niya yung Houston papasok ng Game 7. Si VanVleet nag-average sa series ng 19 points, 3 rebounds at 4 assists. 42 and 42%. Ang number 1 scorer ng Houston si Sengun, 20 points, 11 rebounds, 4 assists at 2 steals. Meron pa siyang 46% sa field at 28% sa 3-point area. Nung Game 6, dinaan din nila sa laki yung Golden State. Wala kasing kamatayan na small ball offense. Nasa 81 points per game ang starting unit ng Houston sa buong series. Ang Golden State naman 65 points per game sa starting lineup. Pero 4 na player yan. Hindi kasi kasama dyan yung panlima dahil nababago yung starting unit nila. Below average din si Steph na meron 24 points, 5 rebounds at 5 assists, 46 and 39%. Sa Game 7 naman, nag-a-average si Steph ng 32 points, 7 rebounds at 6 assists. 3-2 record si Steph kapag Game 7. Pero noon bata pa siya. Based din sa stats, nalilimit kasi ng Houston ng starting unit ng Golden State na ang third star kasi ng Warriors based din sa stats ay si Podziemski, lalo na nung Game 4. Ito kasi yung best game niya sa playoffs na hindi na nasundan. Samantalang sa Rockets, nananalo sila kahit yung second best player nilang si Jalen Green nag-i-struggle. Meron kasi siyang knee injury na pinipilit lang niyang maglaro. Based din kay Green, okay lang din na mag-struggle siya dahil first time experience naman niya sa playoffs. Hindi na niya kasi iniisip. Pero ang laki ng impact na ginagawa niya sa defense dahil nawawala sa laro sina Draymond at Steph. Si Jalen Green sa first round ng playoffs merong 14 points, 5 rebounds at 3 assists per game, 37 and 31%. Plus 15 pa rin ng starting unit ng Rockets kumpara sa starting unit ng Golden State. Nung Game 6 din, ilang minutong hindi nakascore ang Warriors at lumayo ng Rockets. Pero hindi pa rin nila ipinasok sa game si Kuminga. Ito na kasi yung sitwasyon na kahit ipasok si Kuminga, wala na rin mawawala kung hindi pa rin makapag-perform. Pero hindi pa rin nila sinubukan. Based naman kay Steve Kerr, 100% na potentially makalaro si Kuminga sa Game 7. Baka doon pa sila madisgrasya kasi hindi naman nila sinubukan ng Game 6. Hindi lang siya pinasok sa Game 6 dahil sa formula ni Steve Kerr na nakuha niya nung later part ng season. Ngayong sinabi ni Steve Kerr na 100% makakapasok si Kuminga sa Game 7, mukhang pinapaasa na naman niya yung bata. Ang kailangan kasi ng Golden State maabutan yung plus 50 ng Rockets sa starting unit. Wala silang third option kahit pa kumana si Butler at si Steph. Halos na ubusan lalo na nung Game 6. Meron 22 points si Butler until third. Ganon din si Steph na meron 26 points. Naubusan sila sa last quarter at walang ibang player ang makascore hanggang inupo na yung dalawa habang garbage time. Sa second half scoring, lamang ng 3 ang Rockets kumpara ng first half. Nasa 19 points si VanVleet na tumusta sa Golden State lalo na ng fourth quarter. Plus 8 points pa doon galing kay Steven Adams. Hindi na pinalaro ng fourth quarter si Dillon Brooks. Sa 3 panalo pa ng Houston, nananalo sila kapag nakuha nila yung first half.
Dahil kapag hindi sila nakalamang ng malaki sa first half, yung scoring naman ng Golden State sa second half nakakabawi. Nung Game 4, lamang din ng Rockets sa first half pero yung second half ng Golden State plus 10 agad sila. Kaya nagawa nilang manakaw yung Game 4. So para manalo doon ng Houston sa Game 7, kailangan ulit nilang makuha yung first half at para naman manalo yung Golden State, kailangan nilang malimit yung scoring ng Houston sa first half at makuha ulit yung second half.